Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga ako. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba. Walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno. Maging ikaw man ay politiko, artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Magandang umaga. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po si Peter Tolastas. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig dito sa Lapid Fire ni Percy Lapid. Ito po si Atong Ma. Mga kaibigan, muli po tayo mag-aanyaya hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal po ng palatuntunang Lapid Fire. At gaya po ng dati, marami po tayong pag-uusapan. At sa mga nais magbigay ng reaksyon, bukas po ang ating palatuntunan. Wala po kayong ibang dapat gawin kundi tumawag lamang sa ating landline. Ang numero po ay 412-0288. Para po naman sa mga nais mag-text ng kanilang reaksyon, ang numero po na pwede po ninyong pagpadala ng inyong reaksyon ay 0977-342-1644. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 ng umaga sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, Lapid Fire, kasama si Percy Lapid.
Ngayong pong araw na ito, mga kaibigan, ay marami na namang magpapanggap na makabayan. Pero bago natin po yan pag-usapan, ang ilan, Rose, na 152nd birthday. sana ganyan yung itagal ng mga magnanakaw bago sila mamatay. Umabot sila ng 150. Ayaw naman natin silang mamatay. Gusto nga natin, mabuhay sila ng matagal. Mas mahaba pa. Kung wala nang malay sa mundo, buhay pa rin, ano? Yung bulok na yung gulugod, dahil nakahiga na lang. Nakahiga. Burado buhay na yung pa. memorya, no? Ganyan ang gusto kong mangyari. Para ika nga po malubos nila yung mga pinagnanakaw nila, di ba? Bueno, mga kaibigan, marami tayong pag-uusapan. Andiyan po yung pinagtatalunan pa rin kay Yuki Duterte. At natatandaan ba ninyo nung nakaraang mga linggo, binanggit natin na kapag si Grace po ay na-disqualify, tayo unang bumanggit niyan na meron silang plano nang ipalit daw po si Miss Susan Roses ang kanyang nanay. Na papalit sa kanya bilang presidential candidate, no ha? Lumabas na po 'yan, ano? Anong araw lumabas? Sabado ba? Sabado, oo. Sa periodiko. At nandyan din po itong iba't ibang mga tungkol pa rin kay Duterte, dun sa Certificate of Candidacy, na paano daw po ito dahil may technicalities. Nakakatuwa po ang bansa natin. At ang ating mga batas, tuwan-tuwa po ako kasi nakikita nga nila, alam mo nung nabubuhay si Papang Chiquito, madalas natin ding nakakausap yan, ano ha? Dinadalaw pa tayo niyan. Alam mo siya magpaliwanag simple. Parang si Tito Dolphy rin, ang sabi niya nung araw, pag ako tumakbo, hindi naman problema yan Ang problema ko, baka manalo ko Ngayon, ang pinakamalaking problema, pag nanalo ko, hindi ko alam ang gagawin ko. Naku po. Kaya ayokong kumandidato. Si Chiquito naman, ang madali sabihin, yung butas ng donut, yung butas ng karayom, nakikita ninyo. Pero yung butas ng donut, hindi nyo nakikita. Simple lang di ba? Ang gaganda ng mga kuha nila, simple pero nandun na yung sentido common di ba? Magtataka kayo dito, pinag-uusapan tayo rin ang unang nagbanggit nun na mauuwi ang question sa pagpapile ni Duterte ng kanyang Certificate of Candidacy doon sa pinilapan na COC nitong si Martin Dino. Sapagkat ang nakalagay daw do Mayor of Pasay. Pero sinabi nga po natin, yung Certificate of Candidacy na kanyang pinilapan, You form. yung form na yun ay para sa presidential. Sa madalit sabi, kung ano man ang mga pagkakamali doon, dapat ituring na typographical error lang yun, hindi ba? Kasi presidente, yun talaga ang intensyon ng pagtakbo ni Duterte from the very beginning, hindi ba? Hindi naman siya pinag-uusapan tatakbong mayor di ba? Tama. Siyempre, may mga, ewan ko kung anong klaseng pagkakamali na gawa nun. Ano nagtulak sa kanya na magkamali siya, pero yun, mga maliliit na bagay lang yun na pwedeng palagpasin. Wala namang binabiolate na ika nga talagang tahasang paglabag Tama. Hindi ba? Katulad niyan yung mga kumukuha ng driver's license, i-require pa nga ng NBI clearance, police clearance. Driver lang yun. Kung tutusin mo, pwede naman silang gumawa ng computerized na listahan ng mga tao sa buong Pilipinas. At kung wala sila, i-verify lang nila sa pamamagitan din ng computer sa ibang ahensya, halimbawa NBI. Ito ba may record dito? Tignan nga natin ng NBI, hindi ba? Magpunta ka lang sa website ng NBI, halimbawa. Makikita mo na kung itatype mo yung pangalan, kung yung tao merong hindi ginagawang hanap buhay kasi. Dilihensya na Ang gusto, magbebenta sila ng NBI clearance. Hindi ba yan? NBI, sari-sari store? Philippine National Police,
ano yan, bookstore. Ben, mga kaibigan, marami pa ho tayong pag-uusapan pero ngayon po ay araw ng na ipinagdiriwang natin ng mahigit sa 150 kaarawan na ni Bonifacio na taon-taon ginugunita naman ito. Oo. At ang masama pong gumugunita dito, mga kaibigan, para mawisikan sila ng pagiging makabayan, yung mga magnanakaw. Oo. Magsusuot pa ng barong yan eh. No. Ba? Pagkatapos, yung costume ng katipunan, ano? mag-aalay pa ng bulaklak, yung red laying, di ba? Oo. Sa mga, sa mga Bantayog. monumento Oo. ni Andres Bonifacio at ng kung sino man bayani natin. Oo. Marami nang nakakaalam naman na ito'y pinag-aaralan na ngayon eh. Oo. Na si Bonifacio, isang atapang tao, makabayan yan. Ayan, ano yan, certified, ano yan, Oo, matapang. matapang talaga. Hindi, ang katapangan niya, inalay niya yung kanyang buhay sa sambayanan, sa paglaya ng mga mamamayang Pilipino. Pinaglaban niya yan, ibig sabihin, di ba? Oo. Pinaglaban nila laban sa mga mananakop, di ba? Oo. Sa mga manlulupig na dayuhan. Ang pumatay kay Bonifacio, hindi Kastila. Ano? Pilipino rin. Nako po. Yun nga ang sinasabing Oo. pinag-aaralan na ngayon dahil nung una hindi na pag-uusapan yan eh. Hindi nga. Lalo nung bata ako, Mm. hindi ko alam na ang nagpatira dyan eh. Si Andres, Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Yung lolo Kasi niya. yung history books natin sa eskwelahan, hindi nakalagay yun eh. Wala. Di ba? Yung lolo ni Abaya. Tsaka kababayan ni Ligaya. Tapos, Si Ligayang Yung Kababayan mo. Ligayang Haliparot. Ang tanda-tanda na dumedede pa. oh Jesus yan, Mariosep. nababo yung monumento ni Bonifacio. Hindi, ganito nga eh. Ang daming kunyari nagpupugay Oo. para dakilain itong si Bonifacio, pati na yung ibang mga bayani natin, di ba? Tama. Tulad ngayong araw na ito. Oo. Mangunguna pa nga dyan, walang karapatang dumakila dyan kasi wala sila sa limelight eh. Oo. Ang nasa limelight, yung mga mandarambong Oo. na magsusot ng barong. Forma rin doon. Minsan nga, di ba si Erap nga, Oo. sinabi niya na siya daw si Bonifacio. Jesus Mariosep. Ikinumpara niya Yung sarili. yung sarili niya kay Bonifacio. Pareho daw sila. Nako Isipin mong yung blasphemy yun. Oo. Hindi ba yun paglapastangan Tama. kay Bonifacio? Gayong alam naman natin na si Bonifacio hindi po convicted plunderer. Oo. Hindi ba? Totoo yun. Nising kong duling nga, walang ninakaw At yan. dahil nga po sa kanyang pagsasakit para sa bayan, ang pumatay pa sa kanya itong Oo. itong mga kapwa niyang Pilipino na kanyang ipinagtatanggol. Oo. Hindi ba? Tama. Katulad din ang nangyari kay Antonio Luna. Di ba unang pinatay Oo. si Bonifacio Oo. bago si Antonio Luna? Oo. Oo. Pinaratangan si Bonifacio na magkukudeta raw. Mm-mm. Di ba? Tapos sinalvage nila. Oo. Kasama pa yung kapatid, si Procopio. Oo, Diba? ilang beses pinagtangkaan yan di ba? Oo. Mga kaibigan, dahil po sa yung mga nagpapanggap Mm. na mga makabayan din, di ba? Oo. Yun yung sinasabi natin pagka malapit na yung tagumpay ng isang yan. labanan, ng pakikipaglaban para sa bayan at saka para sa kabutihan, Mm. marami nang lulutang nakwan eh. Nabisa. Kasi malapit na yung tagumpay, lalo na pag nagtagumpay Oo. ang laban. Oo. Sino nakinabang sa pagtatagumpay ng laban? Oo. Di ba yung naging presidente? Oo. Mm. Si Aguinaldo. Oo. Hindi ba? Oo. Tama. Samantalang ang talagang ang nagpakahirap itong sila Bonifacio, Oo. sila General Antonio. Luna, di ba? Oo. Yan po mga kaibigan ang nahirapan ang binilanggo si Dr. Jose Rizal, hindi ba? Isipin mo yan. Pero pagdating nung tagumpay, ang daming naglitawan na sila ang kumakamkam ng tagumpay. Naku po. Maraming ganyan
Si Ligaya gusto mangyari yan eh. Kung sino magtatagumpay sa Maynila, Oo. mauuna yan eh. Nakuha niyan, tumulong dyan eh para magtagumpay. Jesus Mario. Ganyan yung mga yan. Kaya mamaya pag-uusapan natin, may kaugnayan ito sa pagtakbo ni Duterte eh. Oo. Yan ang lesson Oo. na dapat matutunan ni Mayor Rodrigo Duterte sa kanyang pagtakbo. Tama. Dapat ito ang magsilbi sa kanyang Eye-opener. hindi, tsaka mga babala na para bantayan niyang mabuti yung kanyang sarili. Oo. Hindi ba? Ngayon, ito si Bonifacio. Oo. 'Di ba may pagkakataong sinabi ni Erap na siya raw si Bonifacio. Ano yan, 2013, kung di ako natamali. Kulang na lang sinabi niya, Yeah. nagkatawan tao si Bonifacio at sumanib sa kanya. Suwang. Sinaniban siya ng kaluluwa Ni. ni Bonifacio. Nung Ngayon. nasira ulo. Ngayon, kung kayo po mapupunta sa Maynila, Ayan. pumunta kayo dun sa tabi ng City Hall, sa tungki ng ilong ni Erap. Oo. Ha? Oo. Pinagpatayo nila ng perya si Bonifacio. Ha? Sinulaula. Nilagyan nila Oo. ng tsubibo sa tabi ni Bonifacio, sa Oo. tabi si Bonifacio, at ng mga pasugalan doon. Naku po. Naku po. Tataya ka ron, sa mga Tataya, numbers oo. games, sa mga color games, Oo. na negosyo ni Ligayang Bruha. Nagaling dyan sa Marikina kay Eddie. Oo. Mga kaibigan. Ayan po, ganyan po nila sinasalaula ang sinasabi nilang kanilang dinadakila Oo. na si Andres Bonifacio. Sabi nga sa iyo lahat, ba't di pa kayo maglagay ng gay bar dyan? Sa ibaba ni Bonifacio, sa paanan ni Bonifacio, Oo. para hindi na lumalayo ng gay bar si Ligaya. Oo. Si Ligayang Bruha, para hindi na naghahanap ng callboy kung saan-saan Naku po. na umuupa. Naku. Para dyan na lang siya pupunta, di ba? Oo, Makakalibre tama. pa siya. Oo. Kasi kanya lahat ng illegal dyan eh. Oo, kanya. Isipin mo, tayuan mo ng peryan, bantayog yan. Ibig sabihin, sagrado yan eh. Tama. Pwede ka ba magtayo ng perya sa harap ni Dr. Jose Rizal? Ba? Bawal yun. Bawal yun. Sa harap, doon sa tabi ni Rizal, sa Luneta. Oo. Magtayo ka kaya ng perya doon, pwede ba yon? Hindi pwede. Kasi Uulihin hindi ka sakop agad. ng Maynila yung gobyerno noon. Oo. May sariling gobyerno May sarili ang administrasyon Luneta. na, Oo. Pero doon, bantayog ni Bonifacio, tabi ng City Hall, Oo. mga kaibigan. Sa tabi ng City Hall, yung Bonifacio Shrine, Oo. na ngayon, nung 2 linggo na nakatayo yan eh. Yung peryahan dyan eh. Oo nga, Binanggit ko na nga yan eh. Oo. Nung 1 linggo, binanggit na nga natin yan eh. Tinatayo yung perya. Ngayon, nakatayo na. Isipin mong katarantaduhan yan. Ano ang ginagawa ng National Historical Commission, ng mga NCCA. ahensya ng gobyerno na nagmamalasakit para sa ating pong mga kultura, sa pamana, sa ating pong mga bayani. Tama. Dapat pinoproteksyonan nila yan di ba? Oo. Katulad din ng pagpo-protection nila dun sa Rizal Monument, di ba? Oo. Daldal kayo ng daldalan, kayo ng Ano, daldalan doon sa photo bomber. Oo. Bakit ngayon di kayo? Sa baba lang mismo ng Bantayog, di ba? Mismong yun. Oo. Sa likod. Ayun baba. yung Torre de Manila, ilang daang metro yung layo nun. At hindi nasakop. Oo. Hindi nasakop ng Luneta. ng jurisdiction ng NCCA, ng Luneta, ng kahit anong agency na may kinalaman dyan sa ating pong kultura, mga kaibigan at mga pamana. Ito mismong shrine Oo. ni Bonifacio, bakit hindi nagsasalita ang NCCA, ang National Historical Commission? Nako. Hindi ba? Oo. Ba't hindi nagsasalita yung tarantadong si Bading Seldran Ay. na blackmailer Nako po. na nangi-extortion ng condominium unit sa mga nagtatayo ng kondo Oo. na palalabasin niya, may violation, wala namang batas Wala. na nilalabag. Oo. Di ba? Oo.
Hinahanapan niya, kunyari siya nagmamalasakit sa kultura. Oo. Pero ang totoo, mga kaibigan, tumitigil yan pag nabigyan ng kondominium. Naku po. Di ba? Oo. Ayan po. Ba't tahimik na tahimik? Ano-ano ba yung agency na yan? National Historical Commission. Oo. Oh. National Commission for Culture and the Arts. Oh, Yung NCCA. Oo. Ano pa yung isa? Meron pa eh. Mm. Hindi ba? Ang dami po niyan. Yung mga dumadaldal laban sa Torre de Manila. Oo nga. Bakit hindi kayo kumikibo? Tama. Hindi ba? Oo. Yung mga kunyari, yung nagmamalasakit sa mga cultural heritage, Oo. sa mga bayani natin. Cultural Naku, activists. Diba? Oh. Ba't di kumikibo yung mga yan? Cultural dancer yata itong si Juan. Hindi naman cultural activist ito. Parang si Lito at Jessa, cultural dancer. May organization ba kay Bonifacio yung parang sa Knights of Rizal? Oo. Meron din siguro, no? Yung mga kaliwa, hindi kumikibo eh. Oo. Di ba yan ang patron Tama. ng masang Pilipino, ng mga anak pawis, Oo. ng mga manggagawa? Oo, yun nga. Di ba yan ang Tama, kinikilalang padron? Yan, gusto na maging national hero eh. Di ba? Oo. Bakit yung mga historian na nagsusulat sa mga payagan, dapat bisitahin ninyo yan. At yan, dinadaanan ng publiko yan araw-araw. Sandamakmak ang dumadaan dyan sa Loton, di ba? Oo. Lahat ng kahayupan, nilagay na niligaya sa Loton eh. Naku po. Di ba? Mm. Kulang na nga lang yung gay bar. Gay bar. Palibasa, wala pa siguro siya nun dyan. Oo. Hindi niya alam yung Mayhang Garden. Huntingan ng mga kwan yan. Oo. O kaya pwede mo ipagtayo ng gay bar dyan eh. Oo. Dahil may kaugnayan niya sa nakaraang mga pangyayari Oo. sa Loton. Oo. Yan, naghahunting yung mga bading dyan sa Mehan. Mehan ba ang tawag doon? Mayhang Garden, di ba? Oo, Yung tabi ng tinayuan ng Universidad de Manila sa likod ng Metropolitan Theater. Tama. Hindi, mawalang galang na sa mga bading. Di ko naman kayo kinukuha. Oo. Talaga naman venue nila yun eh. Oo. Open open space yun eh. Oo. Yung Mayhan Garden eh, di ba? Oo. Doon, tambayan nila yun. Oo. Ngayon, Pahingahan. Oo. kung may gustong magpahitit doon, tatayo-tayo ka ron, di ba? Oo. Nakalagay doon no smoking. No, Pwede. Ano sa Tagalog yung no smoking? Bawal maghitit dito. Bawal humitit. Hip na hip ang world of iQool. Instant cool na kakaiba. iQool ka lang, iQool ka lang. iQool menthol gum ang aking mint bubble gum. Chill at the world of iQool. Cool na cool sa sarap. iQool ka lang, iQool ka lang. Get cool with iQool. Enjoy a different kind of cool with iCool. Cool na cool habang inunguya. Cool na cool habang ikaw ay nagsasalita. iCool Menthol Gum. Minty, gummy, long-lasting nguya. Long-lasting cool. iCool Mentholated Gum and iCool Cherry Mint Gum. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in Minute. Mumbai. This is still a The BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire. Kasama si Percy Lapid.
Magpapatuloy tayo mga kaibigan na binabati lang natin si Academy Flores na nakikinig sa atin ngayon. At belated happy birthday po. Gusto namin batiin ng ating butihing chairman, barangay chairman dyan sa 5th District of Manila. At siya po birthday niya tatakbo rin konsihal ito sa 5th District of Manila. Ito, matinong chairman ito Tino yan. Zone chairman pa nga siya Diyan sa zona sa isang zona ng 5th District of Manila. Ngayon, pala yan, no? birthday po niya kahapon at tayo nagsadya nga ron para bumati sa kanya. Bagamat wala tayong bit-bit Maraming nagpunta na mga barangay chairman. At si Mayor Lim siyempre nandoon din. Si Abner Apuang nandun alam mo naman si Abner Apuang. Ano rin yan, tatakbo rin. Konsihal din yan sa 5th District of Manila. Sino pa ba nando? Marami. Iba yung palang isang isang tatakbong konsihal sa 5th District. Ang galing kumanta. Pag pumikit ka, akala mo si Gary Valenciano Ba? Yung Hubilio ang apelyido, Felix yata yun. Felix Hubilio. Mga kaibigan, no? At kahapon nga po, nagdiwang ng kanyang kaarawan si Chairman Jaime Adriano. Ito po yung naagawan ng barangay. Yung kalahati ng barangay niya inagaw. Para maagaw yung RPT. Biktima na RPT share scam ba yan? Kaya pa nagagawa na. Biktima ito ng RPT Gupit Gang. Nayari siya. Ginugupit yung RPT, kaya si Ligaya. Kumbaga sa Burikak tumihaya ka agad dito Sasandali lang nagutom mga kaibigan. Takot magutom kaya nagtitihaya ka agad para masakmal niya yung RPT sa barangay na wala namang constituent, di ba? Naglaway dun sa na sasandali lang naagaw sa kanya yung koleksyon sa illegal terminal. Kasi hindi naman siya dating kaalyado, minumura niya nga ni Ligaya si Erap nun tsaka si Isko Moreno, di ba? Nung hindi na siya nakikinabang, naramdaman niya magugutom siya. Di ba? Kasi yun lang ang alam niyang hanap buhay. Mangolekta, nantong, yung racket sa illegal terminal. Siyempre, ano gagawin niya? Abay, magpapagamit ka, kumbaga sa prostitute, di ba? Yun yung ibig sabihin yun, nagpapagamit. Di ba? Maraming maraming kahulugan niya nagpapagamit. Tama. Si Ricky Sungay lang na ultimong si Sarah Jane Salazar hindi pinatawad niyan Naku po. Mamamatay na lang si Sarah Jane Salazar, kinabayo niya pa mga kaibigan, si Ricky Sungay. Naku, nakakadiri itong mga taong ito. Si Ligaya naman, nilusob ng asawa ng kagawad niya. Naloko na. Kasi, may sex scandal sila ng kanyang kagawad. Ito yung sex scandal sa Loton. Kawawa naman talaga si Bonifacio. Si Bonifacio ang saksi sa illegal terminal. Ginagawa niyong piping saksi. Yan ang piping saksi. Piping saksi si Bonifacio sa kawalang niya ang pinaggagawa ni Ligaya. Naku po. Ni Ligayang haliparot. Iligayang tuyot na Makati pa. Naku po. Ano ba to? Cavite niya ba to? Makati? Makati. Taga saan ba ito? Makati. Makati siguro. Kaya naman pala Katsalis. Bigyan mong katsalis. Huwag na, Cebu de Macho na lang. Kung sa peklat yun. Ganun ba? Hindi, para gumaling na. Kasi, alam mo yan, dapat siya isinasara na yan. Kakalat ng yan na mabahong.
Hindi, mawalang galang na. Di ba kawawa naman si Bonifacio? Kawawa talaga. Sipin mo, Oy, bawal, alam ko bawal sa batas yung ganun, di ba? Nagpatiwakal ka Doon na mismo para sa bansa mo. Yun lang, di ba, ano yun? Di ba kasama yun sa ano? Ngayon pati Carrie Beyond the Cruz. Commerce of Man. Tama. Kasama yung park, di ba? Hindi lang yun eh. Ano ginagawa nga niya mga NCCA? Ibig ko sabihin, ultimong Cara Cruz pwede mo nang ilagay dun eh. Naku. Pinagsusugalan ninyo, wala kayong kagalang-galang dyan sa sa bayani na yan. Doon sa Loto naman, may isa pang ron, yung monumento ni Bonifacio, di ba? Oo. Doon naman, illegal terminal naman. Nagtayo pa ng kwan eh. Ng tilon eh. para masigurado nila na yung koleksyon walang matatapon eh. Di ba? Nagkalat yung rugby boys. Hindi sila mabubukulan boys, eh. Di ba? solvent girls. Mga kaibigan, lahat pa,ti yung peryahan ngayon. Gusto niyo ba sumakay sa Chubibo si Bonifacio? Masasakay sa Chubibo. May hilo. May hilo yun. Gusto niyo ba tumaya dyan sa colors game? Sa numbers game na yan? Mga vendor, di ba? Pinalibutan ng tindahan yun eh. Hindi ba? Lahat ng pagkakapirahan, mga kaibigan, ginawa nila kay Bonifacio. At yung ibang tagiliran doon, ginawang parking. May bayad yun, ha? Tipin mo. Mga kaibigan, pakinggan muna natin ang ilan nating mga paalala mula po sa ating impila. Samantala, ang oras natin, meron na po tayong 31 minuto makalipas po ang alas 9. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Trimedia Pro Incorporated. This newscast is brought to you by the Philippine Charity Sweepstakes Office. Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Now, global headlines on DZRJ 810 AM. Here's the BBC Minute. Hi, it's Charlene Tom with your BBC Minute. Turkey and the European Union have struck a deal aiming to limit the flow of migrants into Europe. Turkey will get more than $3 billion and some political concessions in return for tightening its borders. To France, where US President Barack Obama is in Paris for UN climate talks this week. He's laid flowers at the Bataclan concert venue, where Islamist gunmen killed 90 people just over 2 weeks ago. Basketball, and the NBA legend Kobe Bryant says he's going to retire at the end of this season. The Los Angeles Lakers guard announced his retirement in a first-person piece. He said, "I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give." It looks like they're going to be able to build what's going to be the world's tallest building after all. The Saudi company that's behind the project has announced it's secured the money it needed to erect the 170-story tower in the city of Jeddah. That's going to overshadow the Burj Khalifa in Dubai, which is currently the world's tallest. I'd be scared to go up there. 59G. BBC Minute. The BBC Minute. Your quick news fix on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ang ating po pagbati muli kay Chairman Jaime P. Adriano sa kanyang kaarawan kahapon. Belated happy birthday. At narito po ang ating pagbati kay Chairman Jaime Adriano at sa mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, pati na po kay Gat Andres Bonifacio. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. Abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Alam mo na, balitaan ko, kaya pala yan si Ligaya ganyan, mahilig sa kwan, sa lalaki. Nako.
Immorality yan eh. Barangay Oo. official ka eh. Baka akala mo hindi bawal yan. Hindi ka Bawal nagbabasa yun. kasi ng Republic Act. Ano yun? Code Yung of batas. Conduct for Yung Ethical Code of Standards Conduct for Ethical Standards, ha? and public accountability. Yung public accountability, kasama yan. Oo. Ha? Ngayon naman yung katwiran niya nung kami ni Ricky Sungay. Ha? Si Tenta na ako mahigit eh. Ba? Yung Si age. Tenta, 70, di ba? Yung age. Ano yan after 15 years yan eh. Di ba? Oo. Hindi naman na siya mabubuhay siguro ng ganon, di ba? Oo. Sino makapagsasabi sa tao? Gusto nga namin maging 150 ka eh. Ha? Para ikaw ng Oo. Ikaw ang ipalit dun sa kwan, yung bruha dun sa Oo. anong pangalan nung ano ang pangalan nung yung kwentong yun? Yung pelikula. Cinderella ba yun? O Ah. Snow White? Oo, Snow White. Ha? Tanong ko sa iyo, Atong, ilan ang kasamang duwende ni Cinderella? 7 yun 7. Walang kasamang duwende yun, ang may kasama si Snow White. Ano yun? Cinderella and the Seven Dwarfs. Naging bata niya yung Ano? Naging bata niya yung 7 eh. Inagaw kay Snow White. Yun po mga Sabi kaibigan. ni Atong. Ang balita ko, ito pala, Oo. biktima kasi may study yan eh, Oo. na yung mga bata na babae, o lalaki man, Oo. kapag kaya na biktima ng panggagahasa ng kanilang ama, sariling ama, sa panahon ng kanilang kabataan, paglaki niyan, it's either na yan maging prostitute. Karamihan pala sa mga kabataan na maagang nasasadlak sa prostitution, marami dyan may kasaysayan na ganyan. Naku. Na minolestya at ginapang ng sarili nilang ama. Magulang. Ganyan pala nangyari kay Ligaya. Ay. Kaya pala yan, mga kaibigan, saksakan ng kate. Ma? Parang gabi. Alam mo yung gabi? Gabi. Makati yun eh. Oo. Ha? Ang lapad ng dahon. Ano na connection ng lapad ng dahon dun sa kate? Mga kaibigan. Tinatabla ng tubig yun. Ang masama lang kay Ligaya, walang kahihiyan eh. Oo. Kasi tuyot na yan eh. Nako. Dugyot na nga eh. Diba? Naman, may yaya ka naman kay Kagawad. Oo. Magdadala ka naman ng lagadera. Magdidilig ka naman para ika nga eh. Kasi yan nadimanda yan. Si Ligaya. Anong demanda? Idinimanda nung asawa ng kagawad niya. Dahil yung asawa nung kagawad niya, nabalitaan na may sex scandal sila. Nako. Ngayon, sinugod siya. Pinuntahan siya ngayon para kumprontahin. Bakit mo yung kinakalantari mong matanda kang, huklubang ka? Di ba? Ngayon, sa galit ni Ligayang Bruha, mga kaibigan, yung asawa nung kagawad niya pa, ang pinalo niya ng batuta. Diyos Mario. Ito na-file ito sa sa Fiscal's Office. Manila Fiscal's Office. Prosecutor's Office. Ngayon, ito po pinalo niya. Dinimanda ngayon siya nung asawa. Dinimanda siya nun. Nung kagawad niya na kinakalantari niya, di ba? Physical injury. Ngayon, ang ginawa ni Ligayang Bruha, nagdemanda rin laban doon sa asawa ng kinakalantari niyang kagawad. Idinimanda naman niya ng assault. Assault daw yun. Uy, ang layo. Ngayon, ang sabi sabi niya, kinausap niya may kinakausap siya dyan sa Fiscal's Office, kung pwede raw, i-dismiss yung physical injury laban sa kanya. Kasi para matakban yung issue sa kahalayan niya. Di ba? Oo, tama. Sa kanyang pagiging mahalay, na matandang mahalay. Nagdemanda ngayon siya ng assault. Ang pinagmula ng kaso toro tutan eh.
Di ba? Hindi naman, wala namang kaugnayan sa pagiging official niya ng barangay, di ba? Ay, pinagagapang niya yung kaso niya. Ang sabi niya, kumari, dismiss na raw yung physical injury kasong inihain laban sa kanya. At isang pa naman yung kasong inihain niya laban sa asawa ng kagawad na kumakabayo sa kanya. Di ba? O ngayon, ano nangyari? Yan. Ang sabi ng piskal, bakit ko naman i-dismiss yan? Anong assault ang sinasabi mo? Siya madidiman. Ito'y torototan ito eh. Oo. Kaso ito na ikaw, kinakalantari mo yung kasama mong kagawad. Nako. Ha? Na wala namang kaugnayan yung pinag-awayan nyo nung nagdemanda sa'yo sa iyong tungkulin bilang mandurugas na chairman ng illegal terminal. Di ba? Hindi dinismiss nung kuwan. Nung piskal. Hindi madidismiss. Ayan, nilalakad niya yan mga kaibigan. Ngayon, nabalitaan natin, talaga palang, ang hilig daw sa callboy niyan. Mga kaibigan, no? Talagang lintik ang nito, si Tenta. Kumahaguta ka na, ganyan ka pa. Maganit na yan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Ang sex scandal sa Loton ay hatid sa inyo ng... Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw! Yun. Pag-usapan natin si Duterte, may kaugnayan nito ng konti dun sa Bonifacio. Kasi po ito si Duterte mukhang binabastos pa ngayon ni Isko Moreno Ito naman isang malaking pagkakamali sa panig ni Duterte na imbitahan niya magpresenta siya na kunin si Isko Moreno sa kanyang ticket. Kasama si Francis Tolonges. Tolentino. Ng MMDA. Di ba? Hindi nabanggit yan Isipin mo. Ano sabi raw ni Isko? Meron ako nabasa. Hindi ko alam kung PR yun o ano yun. Mananatili daw siya sa sa Kay ticket Grace ni po. Grace po. Dahil meron daw siyang isang salita. Diyan ka manatili. Walang pipigil sa'yo. Gusto mo, magbabad ka pa pagka halimbawa naman disqualify si Grace po, diyan ka kakalis dyan Sinabi mo yan di ba? Ngayon, ang sabi po nito ni Isko Moreno, mananatili daw siya. Para pang pinahiya si Duterte. Kung sa bagay, si Duterte may problema ron sa puntong yun Alam mo kung bakit? Bakit? Maganda ang imahe ni Duterte. Si Duterte po, sa lahat ng kandidato, umpisahan mo na sa konsihal hanggang sa presidente. Yan ang taong hindi nangangailangang umarkila o umupa ng PR. Tama. Na magpapaganda ng kanyang imahe. Sapagkat siya ay gusto ng taong bayan sa imahe niya. Na siya ang gumawa. Walang gumawa kay Duterte na PR. Katunayan yan, ito nga si Cayetano iba sinasabi. Kesyo si Duterte raw hindi para sa karahasan, kundi yung nagpapanggap siyang pinagtatanggol niya, PR. Akala mo magaling na, i-PR mo muna yung sarili mo, Cayetano, kulelat ka pa rin Hindi ka makabangon sa rating mo. Di ba? Huwag mo nang pakialaman si Duterte. At kung ako si Duterte, ganun din ako. Ayang kaya yun. Kung maaari, si Duterte, wag nang kumuha ng kandidato Hindi ba? Hindi niya kailangan ng kandidato. Sapagkat ang gusto ng tao siya. Hindi itong mga gusto mong isama sa ticket mo. Kasi yung isasama mo sa ticket mo, magiging minus factor sa iyo yan. Baka makasira pa. Walang makakatulong sa iyo diyan. Lalo pa opposite ng imahe ni Duterte, yung mga taong sinasabi niyang kinukumbida niya. Ito, sumama ka sa ticket ko. Halimbawa, si Tolentino. Si Tolentino, sinasabi niya na marami raw itong titulo.
Titulo. Baka tutuloy. Nag-graduate sa ganon, tapos ng ganon, Mm. hindi naman yun ang pagbabasihan eh. Ang pagbabasihan, track record. Kamukha mo rin. Oo. Kaya ka nagustuhan ng tao, si Duterte dahil sa kanyang track record. Hindi ba? Oo. Oh, mga kaibigan. Hindi dahil sa sinasabi ni Cayetano o kaya kung sino-sino. Hindi kailangan sila ni Duterte. Makakatayo siya mag-isa kahit wala yung mga yan. Oo, mag-concentrate ka sa sarili mo, ilapit mo yung sarili mo sa taong bayan. Yun na lang ang kulang sa'yo, maabot mo sila ng personal. Hindi ba, marating mo sila personal. Sapagkat ikaw ay gusto nila. Hindi Tama. dahil sa kung kani-kanino man. Tama. Ikaw si Duterte ang kandidato na hindi nangangailangan ng PR. Walang gastos. Dahil yung PR makakasama pa kay Duterte. Oo. Kung ano-ano iimbento nun eh. Walang dapat ipaliwanag si Duterte kung tungkol sa mga isyong ipinupukol sa kanya. Oo. Maliban sa ito, pipilitan nila yung technicalities. Ha? Masyadong bibigyan ng ano yan. Siyempre, wala silang mapag-usapan eh. Kasi sa tuwing sasabihin mo si Duterte lumalabag sa karapatang pantao, lalo siyang nagugustuhan ng taong bayan. Oo. Anong karapatang pantao? Karapatang pantao ng kriminal? Oo. Ha? Paano yung biktima ng kriminal? Oo. Wala bang karapatang pantao yon? Hindi, Anya, kasi meron tayong due process. Yung ibang grupo ng mga abogado dyan due process. Yan due process ang dahilan minsan kung bakit nawawala ang katarungan, nasisira ang rule of law. Tama. Sa pagkawala ng katarungan dahil ang parusa, ang katarungan ay hindi na igagawad sa mga gumagawa ng krimen. Tignan mo lang, ultimong illegal terminal, hindi kayang masupil eh. Oo nga. Hindi ba? Oo. Kaya lumalakas ang loob eh. Oh. Hindi ka. Yun nga dyaryo yung sinusulatan yan eh. Kung hindi dahil sa akin hindi siya kikita ngayon eh. Sino magbabayad sa iyo katulad ni Ligaya? Oo. Oh, kung hindi dahil sa akin, ako lang naman ang kapalit nun, di ba? Oo, tama. Kaya dinagdagan, ginawan 10,000 hatag ni Ligaya. Tapos kinukupitan pa, may commission pa yung nagdadala ng 10,000 na 2,000. Babayaran ka ba ng ganyan? Dati, 2,000 lang binibigay sa iyo ni Ligaya. Nako. Hindi ba? Kapalit ko, di ba? Ibang usapan na yun. Kaya dyan sa Santa Fe, Marinduque, Romblon, Santa Fe. Yung mga nagte-text sa atin dyan, batiin daw natin si Elsie Vizca na kanilang magiging alkalde sa 2016. Pinababati siya ng kanyang mga constituent. Dahil yan daw matino. Ayaw daw nilang pumusta sa pakikipagsapalaran lang na parang sugal. Baka sakali, gano'n. Ayaw nilang mag-ala Isko Moreno, mga kaibigan, na magsugal. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang saglit. Ho, ho, ho! This is RJ. I'm going to have a free concert on Taguig Day, December 8, Tuesday, 5 p.m. Market, Taguig Activity Center. I will see you there. You can buy my CDs, my DVDs, my t-shirts, and other paraphernalia of RJ history, plus a whole line of RJ guitar items. Buy an RJ guitar and guitar accessories right there at the concert at special discount prices. Let's rock and roll in Taguig on Taguig Day, Market Activity Center, December 8, Tuesday. This is RJ saying, rock and roll with me. December 8, Tuesday. A message from Roddy Duterte, who calls on the Filipino people to involve themselves and join him in fixing the problems of the Philippines. The following message was recorded by DZRJ 8:10 AM Radyo Bandido. Ako si Roddy Duterte. Kung gusto ninyong ayusin ang bayan natin, handa akong maglingkod. Pero dapat lahat tayo magsakripisyo at magkaisa para maayos ang ating bayan.
Kung happy na kayo sa continuing corruption, sa pag-usbong ng krimen, huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo sa mataas na presyo ng pagkain at kuryente, huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo sa kulubot na traffic at lack of infrastructure, huwag ninyo akong iboto. Kung happy na kayo na wala tayong industriya at walang trabaho dito sa ating bayan, huwag ninyo akong iboto. Ngayon, kung gusto ninyong mangyari sa buong Pilipinas ang nagawa ko para sa mahal kong Davao, nakakalakad ang tao na walang takot, nakakatrabaho na walang takot, siguro naman sa tulong ninyong lahat, magagawa ko rin sa buong Pilipinas. Ako po si Rudy Duterte, isang Pilipino. It is my moral obligation to do what I can for the future of our country. Maraming salamat po. That was a message from Roddy Duterte, stressing that all Filipinos have a moral obligation to do what they can for the good of our country. For a complete text of this message, log on to facebook.com/DZRJ810AM. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa iBu Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa mga pag-uusapan pa po natin at sa mga text sa atin, meron lamang tayo ditong announcement. Ito tungkol sa Miss Earth 2015. Miss Earth 2015, 90 delegates from all over the world will celebrate its 15th year in Vienna, Austria, an eco-friendly country. Climate change will be the focus of the Miss Earth 2015 campaign for its crystal year with the 5 keywords: rethink, reuse, reduce, recycle, and respect. Miss Earth 2015 telecast from Marks Hale, Vienna on December 6, 10 a.m. on ABS-CBN. Miss Earth 2015 is supported by Kitco Travel and Tours, Miss Earth Foundation, and DCRJ 810 AM, 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ayan po, alam nyo naman ang English ko, pasensya na ho kayo. Pagdating sa English, talagang parang sabi nga ni Duterte, kulubot. Yung traffic. Yung traffic ko, tinutukoy niya ron si Ligaya. Isa na yun. Kasi kulubot na yun. At pati yung traffic sa Maynila, kinukulubot niya dahil sa illegal terminal. Ano pinag-uusapan natin kanina? Si Duterte pa naman, Si Duterte hindi nangangailangan ng PR yan. Tama. Kailangan ni Duterte sarili niya lang. Lahat tinatanggap ng taong bayan sa kanya, mga sinasabi niya. Kesyo ganito, kesyo ganon, masama raw ang magsalta si Duterte. Yung salta ni Duterte kasi nakakarating ng maliwanag yung mensahe. Tama. Ayaw nila yun Katulad, isa na nga tayo sa pinagsasabihan ng ganon di ba? Di ba? Katulad kay Duterte. Yun yung mura ni Duterte, wala naman siya minumurang tao Wala. At saka may desisyon na ang korte tungkol sa ganon. Kahit magmura ka sa tao. Ang sabi ng korte, expression yun. Tama. Yung sinasabi niyang PI, expression na lang ngayon yun. Mga kaibigan, hindi na pumura yun. Ngayon, kumbaga hindi na yun siniseryoso. ba para pang pinahiya siya ni Isko Moreno. Tinanggihan pa siya, Siya pa tinanggihan, Oo. Dapat naman, mabuti naman at ginawa niya yun. Dahil tayo unang-una, ang ika nga po, maaapektuhan Ang publiko, maapektuhan yan. Isipin mo, imahe ni Duterte, kaya siya gusto ng tao. Incorruptible siya Bukod sa kanyang matatag na paninindigan, kamay na bakal, laban sa krimen, hindi siya corrupt Tama. na tao. Tapos magsasama ka nito.
Katulad ni Isko Moreno. Baka ano, hindi Lahat ng ipaglalaban mo, nasa pagkatao ni Isko Moreno. Naku po. Sugarol yan. Ang lakas manigarilyo niyan. Naku. Ha? Pagka ito tandaan mo, pag si Duterte ang naging presidente, hindi na ako maninigarilyo. Ako naninigarilyo ko eh. Pero sisikapin kong itigil yan. Ha? Para sumunod ako sa batas. Tama. Di ba? Ngayon, ito pa. Ano yun? Yung pagnanakaw. Oo. Corrupt yan. Iwali. Ilan ang kaso niya sa ombudsman? Plunder pa. Pati bigas, ninanakaw niyan. Jesus Mariosep. Hindi ba? Pati anak ni Erap yata, ninakaw niyan. Ay. Hindi ba si Jackie? Ngayon nga, tumatakbo pa yung isang anak naman ni Irma Alfonso, yung dating konsuhol. Na hindi, wala ng term, di ba? Yung anak naman babae niya. Kumusta na? Malaki na ba yung anak niya? Nung anak ni Irma, yung apo ni Irma Alfonso, nakamukha ni Isko Moreno. Kamukha? Kamukha rin eh. Jesus Mariosep, mga kaibigan. Yan ba? Si Francis Tolentino, ano sinasabi ni Duterte? Ito niya maraming natapos, ganyan. Sabi nga natin, may kasabihan may nagsabi niyan Kalimutan ko kung sino Ang sabi niya, it's not titles that honor men, but men honor the titles. Hindi niya ang nagpaparangal sa titulo o sa tao ay yung titulo. Kahit gaano karami tinapos mo. Di ba? Yung tao ang magbibigay ng dangal dun sa kanyang titulo halimbawa, mayor. Mayor ka nga, sa laula ka naman, kamukha ka ni Erap. Kahit anong titulong ipatong mo sa ulo ni Erap, ibihis mo sa pagkatao niya, baliwala yun. Nabababoy pa nga yung titulo Kung sa ganong klaseng tao, binibigay yan. Kaya pinapayagan nilang mababoy si Bonifacio para hindi mahalatang baboy sila Di ba? Mabaliwala na yung dangal ni Bonifacio para sila magmukhang tao. Tama. Hindi ba? Tama. Mga kaibigan, ganyan po yan Gusto nga ni Erap dumami magnanakaw Di ba? Kasi baliwala ng pandirihan pa natin kung sino yung mandarambong. Pag dumami na sila. Di ba? Dami na. Kaya lang nakakadiri yan kasi walang iisa siyang convicted Gusto niya maraming convicted. Naku. Nag-iisa siya. Di ba? Oo. Sa convicted. Kaya gusto niya makulong si Binay para magkaroon siya ng kajuwit. Di ba? Alam niyo naman yan kumbaga sa singer Kailangan juwit. Sabi ni Elmer ng Imus Cavite. Magandang yumaga Kapersi at tropang lapid pa last week sa birthday ni Erap. April birthday ni Erap. Kaya nga April Fool yan si Erap. April Fool. April yan. 419, di ba? April 19. Yung tatay nga niyan nung tatakbong mayor yan Dati sa official yan. Bukas kukwento ko yan Kinuwento sa atin ni Caseni Flores. Yung magaling na speech writer at saka writer talaga sa Tagalog. Makata yun sabi nitong nag-text sa atin, maraming senior citizen sa Maynila ang sobrang nagalit at halos murahin na si Erap dahil pinapila nila ito ng sobra na ang haba at dahil sa init may hinimatay na para matanggap lang ang 300 piso na pa-birthday ni Erap nasa akala nila ay 500 pesos. Nakutungan sila. Ayun. Ganyan naman trabaho dyan kutungan sino yun? Siyempre, magnanakaw yun ang kaupo. Sila na nagnanakawan Hinakaw mo lang yan, dinakawin ko rin sabi naman ni Mr. Dionisio Garabiles, birthday pala niya, greetings from Engineer Roland Garabiles. Ayun, birthday pala ni Mr. Dionisio Garabiles. Happy birthday po. Happy birthday po. Pagbati po galing kay Engineer Roland Garabiles, Asinit Garabiles, Agnes Natividad, at Sol Natividad. More power to Lapid Fire
Galing po pagbati dyan kay Mr. Garabiles ng San Jose, Nueva Ecija. Layo, no? Ito naman, galing naman sa 9239. Totoo ba na may hinahanda ng high luxury quarters dyan sa mental kasi dyan na ma-detain ang isang high profile personality? Ewan ko mahirap yan. Ano yan Oo. Mga demolition job tong mga ganitong text. Di ba? Oo. Ano ito? Good day, Ka Percy and mga katropa mo. Kompleto na araw ko sa pakikinig ko sa inyo. More power po. Pakibati naman po kami dito. Ferdy and Josie ng Tagig. Salamat po. Ayan, meron pa ba? Pakibaba mo nga yan, Jim. Good morning, Ka Percy. Sa matapang at walang kinatatakutan magsiwalat ng buong katotohanan, lamang sa tuwad na daan ni Pinoy. Ka Percy, pakibigay, paliwanag nga lang nyo kung ano po ba ang pinag-iba sa kasulukuyang form of government natin ngayon na democratic form sa federal government. Kasi pag nanalo Presidente si Mayor Duterte, federal daw ang kanyang isusulo. Maraming salamat po. Isa lang masasabi ko dyan, di ba? Para maging federal government tayo, kailangan baguhin ang konstitusyon. Tsa muna. Tama. At kung merong pagbabago sa konstitusyon, ako, sasangayon ako. Ako tutol sa mga nagdaan hanggang sa kasalukuyang gobyerno, tutol ako na baguhin ang konstitusyon. Kasi po, hindi tayo nakakasiguro na mapoproteksyonan ang interest natin sa pagbabago ng konstitusyon. Depende sa nagpapatakbo yan. Meron kasing mga agenda na patagalin lang yung pwesto nila, kaya nila bala kung ano-ano ginagamit nilang dahilan. Pero kung ang tao, mapagkakatiwalaan mo, may tiwala ka sa tao, sige, palitan mo kung talagang yan ang makakabuti. Sa panahon ni Duterte, siguro. Payag tayo dyan, di ba? Marami pa yung text dito. Binabati na lang natin sila. Bong Pakundo ng Imus, Cavite. Ayan po. Sana raw lahat ng politiko kagaya ni Mayor Lim. Bukas na natin pag-uusapan yung iba. Mag-text kayo ulit bukas, mga kaibigan. Wala na po tayong oras kaya kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Tavenari. Ako naman si Peter Talastas. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Ito po si atong mabuhay po kayong lahat. Ito po naman si Percy Lapid. Babalik kami bukas sa ganito ring oras timpilan. Tabayanan po ninyo dahil susunod agad ang programang Katapat at Karancho. Kasama po si Manila Mayor Alfredo Lim at si Miguel Hill. Maraming salamat at magandang yumaga! Ligayang bruha! Haliparot!